Isang araw, sa lugar kung saan may masaya at payak na pamumuhay. May pamilyang kompleto, sana, ngunit may komplikasyon ng tatlo sa membro nila. Sila ang pamilyang hindi mawari, na binubuo nila Alfredo bilang tatay, Lena bilang nanay, Leonora bilang panganay na anak, at Chelsea, pangalawang anak, at si Nicole ang bunsong anak. Anak, kumain ng mabuti Pagkatapos, inom kayo ng gamot. Opo. Nay, ayoko ng gamot. Hindi masarap yun. Dapat uminom pa ng gamot. Kapatid, tutulungan ka na uminom ng gamot. Isil mo lang ganun ilong mo, tapos inom ka. Oo, tama si ate. Ganun din ako dati. Sige. Siya mga anak, masikain na kayo. Masayang kumain ang magpapamilya. Nanonood at naghaharutan pa pagkatapos kumain. Ngunit nasira ang saya sa ibinalita ng ina. Pinasa niyo yung maling sinasabi niyo. Ito muna kayo. Sabihin ako. Ano po yun, Nay? Nakalis na po ang nanay. Kasi mga ibang bansa ko. Hindi na natin kaya yung mga gastusin dito. Nay, wag po. Ayoko po. Ayoko po umalis ka. Kailangan kasi anak, para sa inyo dito. Bunso, sana maintindihan mo si nanay. Kasi hindi na kaya ni nanay yung gamot natin. Alam mo naman na mahal din, di ba? Hindi ka nga... Ano nang iyak? Ma, balik agad Mahal na mahal ka namin. Mamimiss ka namin. Huwag kayong mag-alala mga anak, andito naman si tatay, hindi ko kayo pababayaan. Naasahan kita. Kinabukasan, Anak, Nay? anak, gising na. Aalis na ang nanay. Nay? Nay? Ano umalis, Nay? Nanay? Huwag ka na lang umalis. Mamimiss ka namin. Para sa inyo ka Mahalaga na yung sakyan. Rico! Eh mga pre, uminom lang tayo dyan. Sagot naman ni paring Alfredo lahat ng mga inom natin. Eh, big time yan ngayon Sarap naman ko pinapag libre. Pero pre, saan mo lang ko pera mo pre? Salamat Huwag na yung magtanong, uminom lang kayo dyan mga pare ko. Basta meron tayong pulutan at inuman. Inuman na tayo magdamag. Wala ka na ako sa Sarap Lumipas ang mga araw, ganun pa din ang sitwasyon ng buhay ni Alfredo at ng kanyang mga anak. Isang tanghali, sa labas ng bahay, naglalaro ang magkakapatid. Di nila alam na parating na ang kanilang tatay. Oy, pre! Saan galing? Ay, lang yan, mo.
tita Samantha nyo. Siya ang makakasama nyo ngayon sa bahay hanggat wala pa yung nanay nyo. Tawagin niyo siyang ma'am. Mami? Mami, isa lang naman yung mami namin ah. Sige na, huwag na kayo magreklamo. Turing niyo siyang bilang tunay na ina. Sige po. Ay, mga anak. Huwag kayo mahiya sa akin, ha. Bait ako. Sige po. Sabi mo. Itsura. Ilang araw din ang lumipas mula nang pinakilala ng tatay sa mga anak ang kanyang babae. Sa una ay mabait pa si Samantha sa kanila, pero habang patagal ng patagal, lumabas ang tunay nitong ugali, lalo na kapag wala si Alfredo. Magsikilos kayo mga tamad! Tumayo kayo dyan! Bilisan nyo! Tayo! Ang aga-aga, napakatamad nyo! Diba sabi ng tatay nyo, ako lang masusunod dito? Kailangan wala akong gagawin dito. Kailangan kayo lang akong gagawa. Naintindihan nyo ba? Anong pinabulong-bulong mo dyan? Ha? Ha? Ano dito? Ha? Ano pinabulong-bulong mo? Ha? 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 Ano pinabulong-bulong mo? Diyan ka! Sabi mo? Ha? Ha? Ano pinabulong Kinagabihan, tahimik ang lahat sa loob ng bahay at hinihintay ng lahat ang pagdating ng tatay galing sa trabaho. Tay! Oh, ano nangyari na? Kasi po, yung karuda niya, pinagmamalupitan niya kami pag wala kayo. Pinaglalaban niya kami, pinaglilinis na kami ng bahay at ng mga gamit niya. Tapos sinaktan niya po si ate, sinaktan niya kami. Opo, tay. Totoo po yun. Sinaktan niya po ako kanina. Opo, tay. Totoo po yun. Maniwala ka po sa amin. Pero mahal, hindi ko sila sinaktan kanina. Totoo nga niyan. Ako naglinis ng bahay. Ako nagluto. Pinakain ko sila. Ayaw nagkamot. Hindi totoo mga sinasabi ng anak ko na pwede. Totoo yun. Kapaniwalaan mo, tay. Ano ba talaga ang totoo, ha? Tay, nagsasabi po kami ng totoo, tay. Bakit ganun ka? Ang bait-bait namin sa'yo. Tapos, ginaganon mo kami. Oo nga. Pero mahal, wala talaga akong ginagawa masama. Totoo niya. Pinagsalita ko sila sa kanya. Hindi ko sila sinasaktan. Hindi ko masasaya. Saglit lang, tumahimik muna kayo. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Kami. Tay. Ilang buwan na din ang lumipas mula nang ipinakilala ni Alfredo sa mga anak niya si Samantha. Di na din bago sa mga bata kapag wala ang tatay nila sa bahay, dahil nga sa pumapasok ito sa trabaho. Mula din noon, hindi napapansin ng ama ang palala ang sitwasyon ng tatlo niyang anak. Isang gabi, habang pauwi si Alfredo galing sa trabaho kasama ang pangalawa niyang anak na si Chelsea, habang naglalakad patawid ng pakabilang kanto, may paparating na sasakyan sa kaliwa nila. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nakatulog si iniwan sila nakahantusay at duguan sa daan. Hanggang sa mga huling hininga nila, walang nakatulong sa kanila. Namatay sila sa lansangan. Nakarating ang balita sa pamilya nila sa pamamagitan ng kapitbahay nila na napadaan sa lugar kung saan nangyari iyon.
Cut. Sa may pinto! Sa may pinto! Samantha! Ayun! Bilis! Oh, ano yun? Nakakaperwisyo ka! Ano yung asawa mo? Ha? Ano? Sa kanto? Bakit? Ano? Ano? Sa yung tatay namin! Nanay na! Ilabas niya ng tatay ko! Ilabas mo yung tatay ko! Sige, sama kami! Tatay namin! Hindi namin makita. Huwag na kayo puro tanong ng talong. Matulog na kayo dyan. Humiga na kayo. Humiga na sabi. Humiga na. Humiga na. Humiga na. Humiga na. Matulog na kayo. Matulog na kayo. Matulog na. Matulog na. Matulog na. Matulog na. Matulog na kayo dyan. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang insidenteng iyon, lumuwas ng Maynila ang isang kamag-anak ni Alfredo, dala-dala ang isa pa nilang anak na si Crispin, na may sakit din sa pag-iisip. Kaya pala dinala ito dahil malala na din ang tama sa pag-iisip. Si Samantha ang nag-aruga sa kanilang tatlo. Ang perang kinikita ni Samantha sa pagtatrabaho niya sa bar ang pinagkakain ng tatlong bata, pero hindi kasama ang mga gamot nila. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, umuwi ng lasing na lasing si Samantha, kasama ang kaibigan niyang si Queenie na lasing din. Hirap mo yung trabaho. Sa apartment yun, taas-taas. Wala tayong mag-aala ang pere. Ayan. Tara, tayo doon sa loob. Part? Uy! Mga baliw! Saan kayo? Ha? Sinabas nga kayo? Saan na kayo? Ha? Nang maaninag ni Samantha ang mga kilos ng tatlong bata, inilapitan niya ito at pinagsasasaktan. Ano ba yung ginagawa nyo? Hoy! Mga baliw ba kayo, ha? Hoy! Ano tinatawa-tawa mo dyan? Ha? Ano mo natutuwa ka sa'yo? Ha? Ha? Maraming ka? Maraming ka? Ha? Sama? Ano ba yan? Ano yan? Ha? Ano yung ginagawa mo? Ha? Natutuwa ba ako sa'yo? Ha? Umayos ka ba? Isa ka ba? Ha? Nakakainis ka, ha? Umayos ka! Ano ba? Mga praning ba kayo, ha? Baliw ka? Baliw ka ba? Baliw ba kayo? Ha? Umayos ka nga! Umayos kayo! Ang kapal na mukha nyo! Mama? Mama? Tanga! Tanga mo! Tanga ka? Tanga ka? Bobo! Wala mama! Mama? Wala mama! Mama!
nanatiling gising ang tatlo at tuluyang nawala na sa katinuan. Nanay ko! Nasaan si nanay ko? Mama! Nasaan si nanay ko? Mama! Nanay ko? Uuwi na siya. Uuwi na. Hindi na siya uuwi. Hindi na siya uuwi. Iniwan ka na niya. Iniwan ka na niya. Wala na siya. Wala na siya. Wala ka na nanay. Wala ka na nanay. Nanay? 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 Uuwi na si nanay. Uuwi na nanay ko. Nanay siya. Uuwi na si Papa. Sa mismong araw na din na yun, darating ng biglaan ang nanay at sabi ng pagkadating niya ay, Ano ba yan? Ang play na! Tawarin niyo ako. Tumalis ako para sa inyo. Bakit nagkaganyan kayo? Kailangan ng nanay niyo. Nanay, nanay ko. Nangarin niyo ako. Anong nagawa ko? Para sa inyo naman to eh. Bakit ganito inagot na ako? Uwi na si tatay. Si nanay mo. Wala yung nanay ko. Iwan ako ng nanay ko. Natawad siya. Alis siya. Alis siya. Andito na ako. Hindi ko yung nanay ko. Pagkakapot ko na kayo. Wala yung nanay ko. Alis nanay ko. Dito nanay ko. Alis. Alis. Hindi ko nanay ko. Alis ka! Alis! Hindi ko yung nanay ko. Hindi ko yung nanay ko. Hindi ko. Hindi ko yung nanay ko. Hindi ko nanay ko. Iniwan kami ng nanay ko. Wala siya. Wala siya dito. Wala. Wala dito nanay ko. Wala dito. Wala ako nanay. Wala na. Andiyan na nanay ko. Andiyan na. Andiyan na. Wala yung nanay ko. Wala ka ng nanay. Wala ka ng nanay. Wala ka ng nanay. Pasensya na. Alis ka. Nanay ko. Hindi ko nanay ko. Iwan mo kami! Iwan mo kami! Nanay si nanay! Nanay!